Hi guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading to ay for collective for anyone who can resonate and who can relate sa reading na ito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. High Priestess, Manifestor, Spiritual. You have the key. Meron kang key na mabuksan yung mga hidden knowledge, yung mga kaalaman na hindi mabuksan ng iba, na mga nakatago ba, no, sa iba. Ikaw, mabubuksan mo yan, yung mga hidden knowledge na yan. Siguro mga spiritual knowledge yan, or mga information na mga tago sa maraming tao. And pwede din na psychic ka or may psychic abilities ka. Let's see, may psychic abilities ka ba? Yes, you have. Meron kang psychic abilities. Meron. And may spiritual powers ka ba? Let's see ha. Wala naman yan dyan, pero oo, meron. Meron spiritual powers, psychic abilities, ganun. Ini-embody mo energy pa ngayon. Love somebody, love somebody. Yun nga lang, parang nasa training camp ka. Ano ba to? Nasa training camp ka ba ngayon? Parang nasa training camp na tinitrain ka spiritually. Let's see. Hindi. Hindi yun na parang, hindi yun parang nasa training camp ka na tinitrain ka spiritually. Para ka naka-chain. Ganun. Nasa place ka na naka-chain sa isang lugar, kunwari sa isang barangay, sa isang place, na hindi ka makaalis-alis dyan. Ganon. Tama. Yun na nga yun. Hindi siya training camp. Parang ano ko lang yun eh. Example yung training camp. Parang training camp mo yan. Parang training camp mo yung lugar na yan kung saan ka na-chain. Oo, parang training camp mo yung lugar na yan kung saan ka na-chain. Na parang inano ka dyan eh. Sinalanta, inatake, lalo na yung mind mo. Inatake nila na may mga nang-atake sa mind mo. Para maging strong yung mind mo. Para maging strong ka. Maring inatake ka ng mga problema. Doon ka pinaranas sa mga matinding problema. Sigalot, mga gano'n sa buhay. Na na-stress ka talaga. Nadala sa ng mga anxiety, stress, problem, ganyan. Na parang hindi ka makatulog. Na matindi. Kasi lalo na kung problema yan, di ba? Oo, doon ka hinubog, doon ka tinrain ng gusto na parang training camp yan. No? Na dyan ka, para siyang training camp, hindi siya training camp, pero para siyang training camp. Dyan ka tinrain, dyan ka pinatibay, parang ganun ba? Ayan. Kasi nakatali o naka-chain. Ano yan, pero may susi ka naman eh. Makakawala ka dyan. Ano ba ang next na mangyayari sa'yo? Sa place na yan. Upright ba itong Ace of Cups?
Let's see. Clarify ko lang kasi palang pa yan. In reverse. May matatapon. May mawawala. More clarification with the Ace of Cups. Ano na to eh. Hindi ka na maging emotional kasi tubig eh. Hindi ka na yung parang malunod sa emosyon, sa problema, sa mga ganun. Hindi ka na bubuhusan ng mga yung nagpa-stress sa'yo. Yung nagpaano sa'yo, yung nagparanas ng emotional turmoil. Yung mga ganun. And grief. Yun. Mawala na yan sa'yo. Yung mga mawala na yan yung yung kung ano yung umpisahan mo dyan, yung makaalis ka na dyan sa parang training camp na yan, sa lugar na yan. Mawala na yan sa'yo lahat yung mga negativities. Ano to mga sumisimbolo ng tubig na yan na matapon? Negativities. O negativities yan. Mga parang binuhusan ka ng negativities dyan, problema, mga ganyan. Yan, di ba malalim siya guys, yung reading ngayon. So see, and yun ang mawala na sa iyo, yung mga negativities, pati yung chain mo, yun yung mawala sa iyo, yung naka-chain sa iyo. Yes, pati yung naka-chain sa iyo, mawawala na din yan sa iyo. Yung mga naka-chain sa iyo. Ayan. Kasi parang tinrain ka dyan eh, parang training camp mo yan eh, yung lugar na yan. Pero hindi siya talaga training camp ha. Parang training camp mo lang, spiritually yan, no? Hindi siya training camp, hindi siya kagaya na sa kampo ng army ha, hindi. Mari yung place na yan ay madaming evil dyan. Madaming pwedeng man-challenge sa'yo, madaming pwedeng ma-atake sa'yo ng mga evil. Madaming evil na mga nilalang o madaming evil na tao sa place na yan. Kung saan ka ngayon. Upright ba to? Palang faith. Madaming evil. Madami daw evil na tao dyan. Meron talagang lugar na madaming evil na tao na. Lalo na kung mga gumagawa ng mga sorcery and witchcraft. Ibig sabihin, ano itong mga evil na mga tao na madaming evil na tao dyan? Madaming witch dyan sa lugar ninyo. Na kung saan ka tinrain, na parang tinrain. Hindi madaming witch. Kundi madaming mga sakim, makasarili, nangiiluwis sa'yo, at may iilan daw mga witches, mga ganyan. Madami ang gustong kunin ang lover mo. Tingnan natin. Hindi. Madami ang gustong maging lover mo dyan, na nagiging possessive sila sa'yo. Ganon? Ganon ba yun? Oo. Madami ang gustong maging lover ka, na nagiging possessive sila sa'yo. So, nagiging sakim, naging selfish, masama yun, no? Kaya pala to the point na naging evil. So, ibig sabihin, may ginagawa yun sila, ini-ilwish ka nila, gumagawa sila ng mga scheme, kundi mga witchcraft. May scheme sila, or ilwishing, o mga kung ano pa yung ginagawa nila siguro against you. Sa'yo, para i-block yung way mo, para hindi ka magpunta sa iba, sa the right person for you, na meant for you. Kasi ako naniniwala ko na bawat isang tao may person talaga na meant for them, di ba? Na compatible sila, no? They are meant to be together. Yan.
So, ibig sabihin mga selfish. May ginagawa yan sila ng mga scheme, guys. Or plots. Or blackish. So, way mo para hindi mo siguro para hindi mo matagpuan yung the one. O para hindi mo makatuluyan yung the one for you. Ganun. So, see. Dahil gusto kanila na obsessed sila sa'yo. Tapos, meron ding mga elementals dyan na nagbablock sa way mo, sa path mo. Meron din. At mukhang dinidestroy ka ng mga elementals yun sa lugar na yan. Yan na yung kasama sa parang tinrain ka. Training mo. Spiritually, guys. Training spiritually. Meron pa yan, hindi lang yung mga yan. Ganun pag mga tinitraining ka spiritually. Kaya parang training camp mo yung place na yan eh. Diyan ka nilagay kasi madami ang hahasa sa'yo. Ang magpapastrong sa'yo. Oo, dahil sa kaselfishan nila, dahil sa kasakiman nila. Ganun. Pero kung sa iba, kung sa ibang place ka ilagay, wala yung pakialam sa'yo. Kasi buhay nila, ang focus nila dyan sa lugar na yun. Umiiral yung selfishness, greediness, kasakiman ng mga tao dyan at mga elemento at kung ano pa. Ayan o, you will take the lead. Ikaw na yung pati, yung driver ng ang may hawak ng manibela mo. Ayan, makakaalis ka na dyan. Makakaalis ka na sa lugar na yun kung nakita nyo yung inalisan mo. Parang parang sa dagat, parang tubig, parang tubig, kung lang to, parang simbolo lang tong tubig na to ng something na emotional, no? Na emotional yung pinagdaanan mo. It's a place na para kang madodrown. It's a place na it's so negative and nag-i-emotional ka lang. It's so challenging. And para kang madodrown dyan sa problem. Basta, ayan ang alisan mo, hindi siya maganda na place. O makakaalis ka na dyan, makakaahon ka na dyan. Ayan. Dahil makakawala ka na din dyan. Mga sakim daw yung mga tao dyan. That's why. Mga sakim, selfish. Dahil gusto ka nila, dahil na-obsess sila sa'yo, siguro attractive ka. May nagustuhan sila sa'yo kung kaya na-obsess sa'yo. Yung mga iilan na tao dyan, yung ibang tao, yung iba naman pag alam nila na madami nagkakagusto sa'yo, ay nagiging bitter din, di ba? Naging bitter sila kasi bakit ikaw yung napapansin, mga ganyan. O, di ba? Doon ay nag-umpisa. Pero actually, wala kang kasalanan doon. Hindi mo naman kasalanan yon, di ba? Kung na-attract sa yung iba. Ang ibang tao nagiging unfair. Unjust. Ayan, mayroon pang mga elemento daw at kung ano pa yan. Kasi parang training camp daw yan eh, yung place na yan. Hindi kayo lalagay dyan kung hindi hindi ka mabibuild ng gusto dyan, kung walang mga masusubok sa dyan, kung walang mga atake sa'yo dyan. Dyan siguro yung worst na lugar na talagang mabibuild ka ng gusto, na maging strong ka ng gusto. Kasi the more na dumadaan ka sa matinding challenges, the more na nagiging strong ka. Ganun yun. At yung umpisan mong buhay na ay kasi mawawala na sa iyo mga chinin mo. Kapag umpisa ka na ng buhay na stable, secured, ma-attract mo na yung opportunities, money, stability,
buo, secured. You will feel secured, buo, firm, and magandang magandang buhay na yung umpisan mo. And magiging ganito ka na. Magiging komportable na yung buhay mo. Magiging stable ka. Magiging pwedeng makapagpundar ka pa ng business kasi Queen of Pentacles. Intelligent ka. Nakakaisip ka ng idea na pwede may negosyo. Kasi yung umiiral kasi sa taong mga selfish o sakim o greedy, no? Ang gusto nila ay sa kanila lang. Yung gusto nila. O yung all good things na ayaw nilang makita na meron yung iba ng ganyan. Yung gusto nila sa kanila lang. Ang gusto nila ay yung sa iba ay kunin pa nila. Pwedeng ganun, no? Ganun kasi yun eh. Kung manotice ninyo. It's common na nangyayari. It's common actually. Kaya yung iba tuloy ayaw na lang nilang sabihin kung anong meron sila, kung ano yung plans nila, kung ano yung gagawin nila kasi other people will try to block their way. Ayaw kasi ng iba na makita na nagsusumikap, na umasinso, na nagsasucceed sa buhay ng iba. Kaya gumagawa sila ng scheme, pwedeng ilwish nila, or gagawa sila ng witchcraft, no? O kaya ay kung ano pa ang kanilang ginagawa. May ganun kasi na hindi nila dinidisiplina yung sarili nila, tinutolerate nila yung alam niya inggit and insecurities na naramdaman nila. Na yung iba ay nagsisikap, umasinso, may plano, may goal sa buhay. Madami ang ganyan. Kaya yung iba iniingatan nila. They try to stop their mouth from telling others what's their plans, what's their goals, what's their next move. Kasi others will try to block their way. Mahirap lang kung madaldal ka, kung honest ka, at pag okay lang yun kung hindi ka tinanong, pero pag tinanong ka, kung honest ka, sabihin mo yung totoo. Kaya yung iba nagsisinungaling, no? Para lang protektahan nila kung ano. O kaya hindi na lang nila sasagutin. Mas okay na yung huwag na lang sagutin. Mahirap pag honest kayo kasi mahirapan kung pigilan bunganga mo. Sabihin totoo. Kaysa naman gagawa nila ng scheme para hindi matuloy. O di kasi marami ang ganun na who will try and do their best to block others' fortune and blessings and path or destiny or kung ano man yung goal nila, kung ano man yung gusto nilang ma-achieve sa buhay. Yan ang realidad ng buhay dito sa mundong to. At hindi pa kasi nalinis ang mundong to. Hindi pa nasala. Hindi pa nasala. Ano to magiging buhay mo? For you to be more inspired, no? Ano magiging buhay mo na yun? Umpisan mo. Kasi ma-attract mo na daw yung opportunities, money. Umpisa ka na something stable, secured life. Kasi pentacle yan. You will be grounded
feeling safe. And may mga opportunities nang papasok sa buhay mo. Lady, mukhang mataas yung status mo na nito. Maging respetado ka or respetuhin sa society na maging lady, no? Para bang mga noble person, maging ganyan ka na. O ano pa, ang umpisahan mo na buhay na. Whip. Ano to eh? Protection to sa mga evil eh. Na hindi makalapit sa yung mga evil. Takot yung mga evil dito, katulad ng mga aswang. Sa whip, parang lumiliwanag whip. Na para kang whip. Ayan, na takot na lumapit sa yung mga evil forces. Ano yan? Matatakot na bang lumapit sa yung mga evil forces dyan? Yun eh. Na hindi ka na nilang pakialaman. Pati yung mga elemento. Hindi ka na nila mablockan. Hindi ka na nila maharangan. Kasi takot na sila sa iyo. At nanginginig na sila sa takot sa iyo. Ganon yun? Oo, kasi nanginginig na sila sa takot sa iyo. Para kang whip na. Pag lumapit sila. Ano sila? Gutay-gutay. Gutay-gutay talaga. At yung mga elemento. Yung mga elemento ay mga ano yan, evil forces. Yung mga, alam nyo, hindi natin makikita guys. Mga ganyan. Mga spirits, mga ganyan. Mga, yung evil. No, ng mga spirits or evil na mga nilalang. Mga ganyan. Ano pa? Yung papasok sa iyong buhay. Ang umpisahan mo na yan with the Ace of Pentacles. Guys, mountain. Sumisimbolo din yung mountain ng ma-reach mo yung pinnacle of success. Yung pinakamataas na achievement. Great heights. Or titira ka sa mountain or palagi ka mamamasyal sa mountain, pwede din. Or titira ka sa malapit sa mountain or mag-hiking ka palagi. Manguha ng berries, mga ganon. Or marating mo talaga yung tuktok ng tagumpay. Maswerte na number 221. Yan. Swertihin ka na sa buhay. Ano pa? Ang next na papasok sa buhay mo o papasok sa'yo, emotions. Emotions. Person ba tong sa emotion na to? Person ba tong papasok sa buhay mo na nag-embody ng emotion? Emotion. Yes, it's a person na para bang nag-aantay to, may inaantay na magkaroon ng growth, magkaroon ng bunga, na maging productive, kung kailan yung tamang panahon para mangyari na inantay niya, mga ganun ba? O kung kailan magkaroon ng earnings or bunga, yung mga hardships niya, yung pinaghirapan niya, ganun. Matyaga na person na nag-aantay ng inaantay niya. Kung ano man yung inaantay niya. Yan. Para bang kampante. Kasi balance. Balance yung emotion niya. Pero, powerful yung personality ng person na to. May mga nagre-respeto sa person na to. And strong.
Para bang hindi, ito yung klase ng tao na hindi madaling magpanik. Hindi siya matakutin. Siya pa yung kinakatakutan at nirespeto. Ganyan. Stable emotionally. May pentacle. Stable din yung mind niya. Emotions, more on emotion. Powerful yung personality ng person na yan. And strong and stable. Balance. Pag mag-judge pati yan, ay balance, fair, with heart, and patas, fair nga. Bakit darating to, yung person na to sa'yo, na nag-embody ng emotions? Page of Swords, kasi interesado sa'yo ang tao na yan. Interesado sa'yo ang person na to, nag-embody ng emotions na to, na ano. Interesado sa'yo na ano. Interesado na mag-offer ng cup of love. To start something new with you, a new beginning with you, a new relationship, na mag-offer ng cup of love sa'yo. Very interested to sa'yo. And gusto niyang mag-reach out sa'yo, mag-offer ng cup of love. Courageous siya na mag-offer ng cup of love. Ini-imagine ka ba ng person na to palagi? Tingnan natin ha. Upright ba to? Palang pa yan. Oo. And sumisimbolo din ito sa ibang deck na emotions eh. Yung Page of Cups. Hindi emotion, kundi imagination. Imagination. Oo, ini-imagine ka niyan palagi. Nitong person na to, na nag-embody ng emotions, yung energy niya. Ano ang feelings niya sa'yo ngayon ng person na to, nag-embody ng emotions? Nagiging courageous and positive kasi color golden yellow, and passionate kasi parang orange yung fish dito, and may yellow din, may a little bit positivity, yung positive and courageous na mag-offer ng cup of love sa'yo. It means na sabihin, no, naging positive siya and courageous, na sabihin ang totoo niyang feeling sa'yo, na walang nag-restrict sa kanya o yung nagpapa-hold back. Na parang sumisimbolo din ng freedom tong blue eh. Na, alam niyo, walang nag-restrict sa kanya. Positive pa siya. And courageous pa siya. Na malaya siya na sabihin sa'yo kung ano yung feelings niya sa'yo. Kung ano yung naramdaman niya sa'yo. Yan. Ano naman ang iniisip or ini-imagine itong person na to na nag-embody ng emotions tuwing ini-imagine ka niya o tuwing iniisip ka niya, na gustong-gusto ka niya, para bang so fulfilled siya, and pagkasama ka niya, kahit sa imagination niya lang, ganun, na ang saya-saya niya, very contented siya, very happy siya, ang sarap ng buhay niya pagkasama ka niya, kahit sa imagination niya lang. Na gustong-gusto ka niya talaga, as in, gustong-gusto ka niya, wish ka niya talaga, na mapasa ka niya na you will be together. Na maging jowa ka niya, maging partner,
Pag jowa lang ay parang ano lang, parang mababaw. Mas maganda yung i-desire ka ng isang person na, lalo na kung person mo na maging asawa ka na mag-build na kayo ng pamilya. Oh. Pag ini-imagine ka niya, tuwang-tuwa siya, gustong-gusto niya. Parang fulfilled siya. Yung ganun ba? Na ang saya-saya niya, contented talaga siya, fulfilled, satisfied, happy, blissful, pag kasama ka niya sa imagination niya, habang iniisip ka niya, kung ano pa yung mga ini-imagine niya na masaya-masaya siyang kasama ka, mga ganun ba? Ano pa? Kaya mas lalong dinidesire niya, very interested siya sa'yo na makasama ka, makapiling ka. Yun ang nagbibigay sa kanya ng courage. Kahit mahihain pa yan. Kung hindi siya mahihain, then it's good kasi madali kanya ma-pursue. Walang blockage, no? Hindi yun, yung hindi magiging hadlang yung ganon. Yung kung hindi siya mahihain. Bawas hadlang. Proud ba sa'yo ang person na to na nag-embody ng emotions? Kung ano ka, as a person, proud ba siya sa'yo? Oo, proud siya sa'yo. Tama, proud nga siya sa'yo. Or baka very proud pa siya sa'yo. Ano yung hinahangaan sa'yo ng person na to? Ano yung pagkatao mo? O personality mo? O ugali mo? Kung ano man meron sa'yo na proud siya sa'yo, itong person na to na nag-embody ng emotions. Yung kahit big and small man yung achievement mo ba, o kung kahit na ikaw hindi pa proud sa mga sarili mo, kung anong meron ka, siya proud siya sa'yo. Kasi gusto ka niya, appreciate ka niya. And kasi type ka niya. O dahil baka na in love na yun sa'yo, di ba? Abundance. Kasi, bakit proud siya sa'yo? Kasi, ganyan ka, maalaga. Mapagmahal sa hayop po. May bird. May bird. May bird. May bird. May bird. No, may bird. May bird siyang hawak ko. May mga sisiw pa yung ibon, no? At para bang hindi ka malupit sa hayop. And you share your abundance. Yung pagkain mo, para may cornucopia dito. Pag masagana siguro yung pagkain sa iyo o yung buhay mo, sinishare mo yun sa mga animals at sa mga nagugutom. Hindi ka salbahe sa hayop. And you have a pure heart. Oh. You share your abundance with the animals or with the people. Pwede din na mga less fortunate. Gaya ng mga nagugutom. O pwede sa mga bata hingi ng pera, pagkain. Pwede gano'n na binibigyan mo sila. Pwede gano'n din na or you create your own money, abundance. Ayan. You are generous. And loving towards animals. Kasi may animals talaga dito.
Ano pa? Humahanga ba sa'yo itong person na to na nag-embody ng emotions? Humahanga ba yan sa'yo? Tingnan natin kung humahanga. Para ma-inspire kayo. Humahanga ba to? Person eh. Oh, humahanga siya sa'yo. Tama, humahanga siya sa'yo. Ano yung hinahangaan sa'yo ng person na to na nag-embody ng emotions na yan? Ano ang hinahangaan niya sa'yo? Your desire to build something, or to make something, to achieve something, or to do something. You have strong desire to see something, to uncover the truth, to know the truth. You have a strong desire to, kung ano man yung desire mo, na you have that strong desire or passionate ka na kung meron kang gustong malaman o gusto makuha, mga ganun ba, di ba? Ganun ang mga dinidesire. Kung ano yung dinidesire mo na malaman mo, makuha mo, mapasayo, mga ganun. You have a strong desire towards something na to know or to get it, to have it, or to, kahit information man yan, or knowledge, ganon, information, or goal mo, you have a strong desire to achieve that, pwedeng ganon. O may mata to see something, to know and see hidden things, information, kasi may mga mata. And you have a strong desire to achieve kasi something high or great, kasi merong ano dito, sheep or goat, ganon, na sumisimula ng determination yan, na you are so determined. Kasi yun na po push sa'yo is your strong desire to achieve what you want in life. You're so determined to see something na hidden. To know something na hidden. To observe, pwede din kasi may mga mata. Parang keen din yung mata mo na ma-obserba. You have a keen observation like eagle. You have a keen sight. Sharp sight. Ano pa? Ang hinahangaan sa'yo ng person na to na nag-embody ng emotions. Wind of water. Kasi empathetic ka. Sensitive. Siguro sa parang alam niyo maawain ka. Mahabagin. May awa. Naging sensitive ka. Parang mababalo siguro luha mo. Parang ganun. Madali ka maawa. Makaramdam ng yung naging sensitive ka. Or you know how to put yourself on the shoes of others. That's how I hear. Yes. You know how to put yourself in the shoes of others. Kasi kung hindi ka marunong na mag-put ng sarili mo na shoes of others, ay wala kang pakialam sa mga pinagdadaanan ng iba. Sa sufferings ng iba. That's why yung iba ay walang empathy. Kasi, or hindi nakakaramdam ng ganun kasi they don't know how to put themselves in the shoes of others. Kunwari, nagsasuffer yung iba. Yung ibang tao, lalo yung mga yung evil na tawagin ng mga klase ng tao, na-enjoy nila yon. Ang sayahan ng pakiramdam nila na nakikita yung isang tao na nagdurusa, na nahirapan. May mga ganun kasing tao. Ewan ko kung madami ba sila o madalang. Mayroong mga ganun. Tuwang-tuwa sila. Minsan hindi pa nila yung mapigilan na tatawa o tuwang-tuwa sila na nagdurusa o umiiyak o may problema yung isang tao. Instead na mahabag na i-calm or advisean or yung alam niyo yung pag-empathetic na tao pag may problema at kawawa yung isang tao ay
that person will try to calm, to pacify, will try to comfort that person kahit sa words niya na para kahit paano matulungan niya, no, para lang gumaan yung pakiramdam, para maging okay yung pakiramdam niya, o kaya itutulungan niya para malagpasan yung problema niya. Ganun yung mga taong empathetic. Pero yung mga evil na tao ay gustong-gusto nila yon. Instead na tulungan nila or comfort nila or advisean or tulungan kahit sa words lang, no, sa advice or guidance, ay hindi. They will take advantage of that person pa. Or kaya ay salbahiin pa nila yan. So, ganun ngayon sa mundo na to merong good and evil kasi. So, doon yung malalaman kung sino ang good sa evil, kung sino ang tunay na mabuti sa masama. Yung iba pwede mag-pretend na kunwari naawa lang, pero deep inside, kunwari lang nila ng iba. Kaya maging kayo, dapat maging wise, maging mapagmatsyag, na you should know kung sino yung totoo sa peke din, kasi yung iba pwedeng mag-cloak o mag-pretend as a lamb or mag-pretend na kaibigan pati, na mag-pretend na naawa sa'yo, pero ang gusto pala i-destroy ka. May mga ganyan, guys. Pwedeng may sapi yan sila, o kaya may sapi na mademonyo, kung kaya gusto nilang maruwin yung iba. Madami indication yan, guys. Madaming Kaya dapat ay maging keen yung judgment ninyo pagdating sa mga ganyan, kasi pwedeng nagkunwari silang kaibigan, o you can rely on them na they're empathetic towards you, pero yun pala ay may masamang intention na sa'yo. Yun pala kay lang siya, yung nagkuklok ng skin ng tupa. Yun pala siya, ahas o demonyo inside. Yung ganun ba? Alam niyo yung ganun, yung mga klase ng tao. Yan, kasi ganun ang tricks, scheme, ganun ang gawain ng mga evil. Yan talaga. Kasi sa mundong to, hindi pa kasi ito nalinis. May mga evil pa. No? Malalaman nyo yan pagka hindi clouded yung judgment ninyo. Pagka wise kayo, identify nyo yung totoo, yung tunay, kaysa sa false, nagwe-wear ng false mask. Malalaman yung tunay sa piki, malalaman yung totoong mabuting tao o empathetic talaga, kaysa sa nagkunwari lang at masama pa lang intention sa inyo. Diba? Ganun. Malalaman yung totoong mabuting tao, kasi hindi manguna yan na mangbuli o mangape. Hindi yan manguna. Pwedeng pag-unahan ay syempre pagtatanggol yung sarili niya, no? Pero hindi yan manguna talaga na kunwari ay yung manalbahe siya, na manlansi ng kapwa niya. Hindi kasi yung tao may empathy, hindi yan malalansi ng kapwa niya. They know how to put themselves on the shoes of others. Alam nila kung ano yung maramdaman ng iba pag ginawa nila ng ganun. So, hindi nila gagawin yun. May sense of right and wrong. Mga ganun yung
may empathy. Okay? So, that's who you are. You are empathetic. Yun ang nagustuhan sa'yo ng person mo o hinahangaan niya pa sa'yo. Yung pagiging empathetic mo, and you know how to put yourself on the shoes of others. Yan. Nangawit ng aking hinakit ko kasi. Wait lang. May plano na ba to? Itong person mo na future with you? Yung person na yan na nag-embody ng emotion na yan? A future with you? May plano na yan? There is. May plano na siya. Pero mukhang konti lang. Hindi pa siya sure. Hindi pa siya decided talaga sa plano niya. Pero meron na siyang plano. Parang may pinagpipilian siya na plans. Maring may plan A, plan B, na nalilito siya. Nahirapan siya mag-decide o pumili kung ano yung plano na susundin niya, na gusto niya para sa inyo. Ano yung isa niyang plano para sa inyo ng person na yan, para sa future ninyo. Ganun yung pagmaseryoso na guys, yung mga plano na yan para sa future ninyo. Ang magpakasal kayo. Ang ma-unite kayo, mag-umpisa kayong magsama na, magpakasal, this is a wedding. And 24/6, na you will live a harmonious life together, full of love, and there's balance, and peaceful yung inyong pagsasama. Yun yung mga plano yung pakasalan ka, magpakasal kayo, you will start to live together. Ano pa yung isa niyang plano? Kasama ka ng person na to. Ano pa yung mga plano niya para sa inyo? Key na meron kayong bubuksan na wealth, o meron kayong i-build na wealth kasi 8 and diamonds, or you will build, and para bang meron kayong bubuksan na door of wealth, pwedeng ganon, o ano man to, path or door of wealth, parang mirror siya guys, na meron kayong bubuksan. Maybe it's your path together, ganyan. As mag-mirror, kung ang tingin niya sa'yo, mirror ka niya, diba? Ano pa? Yung plans nito, ng person na to, ng person na yan na nag-embody ng emotions, anong plano niya pa sa inyo, para sa future ninyo, together, mga ganun ba? Ring talaga, ang pakasalan ka talaga, ang magpakasal kayong dalawa, ang bigyan ka ng ring, or alukin ka ng kasal, o magpakasal kayo, yun. Dahil gusto niya na magpakasal kayo, may paraan yan, no? May paraan yan. Lahat ng bagay may paraan yan. At for sure, nag-iisip din ng kung ano yung sasabihin niya sa'yo, kung ano yung gagawin niya, kung ano yung strategy niya. Mas maganda pa nga huwag na lang siya mag-isip guys eh. Kasi parang na-stagnant yung isang tao pag nag-overthink. So, mas maganda yung more on action na lang kaysa sa mag-overthink siya. So, alam niyo kung ano yung nagpapa-overthink sa tao, kung bakit na-stuck at na-stagnant yung isang tao, kaka-overthink. Kasi mayroong evil forces yan na nagpapa-overthink sa tao. Para ma-stagnant, para ma-delay, para yung pag-take niya ng action, para hindi niya magawa yung gusto niya na gawin. Para mapadelay, para mapigilan nila. Diba? Anong gusto sabihin sa'yo ng person na to na nag-embody ng emotions? Mag-i-effort siya sa'yo continuously with the 8 of Pentacles. At ano pang gusto niya sabihin sa'yo? Nais niya parating ng person na nag-embody ng emotion.
Magpuput siya ng hard work. Pag na-unite kayo, didipinsahan na yung bahay nyo. Bahay, didipinsahan na yung relationship nyo, yung pagsasama nyo. With the Seven of Wands, maging protective siya sa'yo. Sa inyong, sa'yo at sa inyong relationship. Sa inyong relationship. Ayan. There's defense. Or, yeah. Upright yan eh. More clarification with the Seven of Wands here. So, gusto niyo sabihin sa'yo. So, nais niya parating sa'yo. Didipinsa niya para mag-succeed. Defense to eh. And there's union here. Na, didipinsan niya o didipinsan ka niya, didipinsan niya din yung inyong relationship o maging relationship nyo o yung tahanan ninyo pag na-unite na kayo. Hindi niya hayaan din na may mga interfere sa inyo, sa union ninyo. Yun din na nakukuha ko dyan. Hindi niya hayaan din na na may mga interfere, na may mga atake, na may makapigil sa inyong union. Pag na-unite kayo, hindi. Didipinsan ka niya pag napangasawa ka na niya. At pati yung inyong tahanan. Basta pag nag-create na kayo ng pamilya, pag na-unite na kayo, ay poprotektahan niya na hindi ma-atake ng iba, na hindi masira syempre ng iba, para hindi ma-destroy, hindi nila maruin. Kasi sa mundong to may evil and there is good and evil pa kasi sa mundong to. Hindi pa kasi nasala to, hindi pa kasi nabago tong mundong to, hindi pa kasi puro mabuti ang nandito sa mundong to. Meron pa mga demonyo na nagtitempt sa mga tao, meron pa mga tao na mas pinipili ang gumawa ng masama at evil. So, ayan, pinapairal ang kanilang insecurities, inggit, greediness, and selfishness. Diba? Meron pang ganun. At meron pang mga atake din ng mga hindi natin nakikita. So, that's why the sun, para mag-succeed guys, at para maging masaya yung inyong pagsasama, at para magtagumpay kayo, mayroon man kayong mission together, para maging happy and blissful yung inyong pagsasama, para palagi kayong masaya at ma-enjoy ninyo yung buhay ninyo na magkasama kayong dalawa. So, ano pa, kung kaya didipinsa niya talaga sa mga attackers na hindi nila ma-atake, yung inyong relationship, yung kung anong meron kayo together. So, ano pa, gagawin ito ng person na to na nag-embody ng emotions sa'yo. Anong gagawin niya towards you? Yung gagawin naman niya towards you. 9 of Wands. Didipinsan ka ba niya? Yes, didipinsan ka niya from the distractions, na hindi ka ma-destroy, hindi ka maruin. Kasi bakit kanya didipinsan? Kasi, talaga maging napaka-defensive niya sa'yo, guys. Puprotektahan ka talaga niya. Siya yung parang hero mo. Ganun, hero. Tingnan natin kung parang hero mo. Hindi naman. Siya yung magpuprotekta sa'yo. Siya yung magpuprotekta talaga sa'yo eh. Siya ang magpuprotekta sa'yo. Ano yan? Talagang you are meant to be together para protektahan ka niya. Yes, you are meant to be together para protektahan ka niya. So, see? Pag bumuo na kayo ng pamilya, pag asawa ka na niyan, pag na-unite na kayo, para protektahan ka niya. Siya yung maging napaka-protective sa'yo. Hindi niya hayaan na masaktan ka, ma-harm ka, o ma-destroy ka. Siya ang magpuprotekta sa'yo. Very protective yan sa'yo. Yan ang tunay na pagmamahal. Pure. Ang protective sa yung tao. Yan. See?
O sabihin na natin pag magunaw na itong mundo, kasi nag-umpisa na nga na na dinidestroy na to, yung tinatawag na end of the world, kasi yun ang sabi ni Jesus Christ, nag-umpisa na daw noong November 2024 pa. Kaya hindi nakapagtataka na yun ang nangyari na sa California pag tungtong ng January at sa China. At meron pang mga pero pala yun, start pa lang yun. Start pa lang naman yun. Kasi tuloy-tuloy yan parang sunod-sunod yan Pero hindi naman yan palang tawag dito, yung lahatan na isahin lang. Hindi ganun. May mga mangyari pa prophecy yan. O, kunwari, may mga mangyaring lindol, no? Kasi nasa, ganun na nga time stage dito sa mundong to di ba? Sana nga, nabuhay ako nung 1990s. Hindi, 1980s. 1980s ba? 1970s, para yung, pag namatay ako, mga hindi abuti ng yung end of the world, guys. Yung nasa phase ng end of the world yun. Kasi napakatindi ng mga ma-experience ng mga tao, ng mga calamity, distractions, may war pa, di ba, na mga mangyayari. Tsaka, basta nasa Biblia, hindi naman yan isahan lahat na biglain lahat. Sunod-sunod lang yan, May mga propesya pang mangyayari. Kunwari, may lindol na mangyayari, talagang hindi ka pababayaan yan. Save ka yan. This person will make sure na protected ka. Siya ang number 1 na protector mo. Diba? O kaya ay may kung ano pa na mga calamity, talagang i-priority ka yan. Puprotektahan ka yan. That's true love. See? You are meant to be together para protektahan ka niya. To protect you. To defend you. Well, ano pa? Siya ba talaga, siya na nga yung meant para sa'yo. Ibig sabihin siya yung tinalaga ng God para protektahan ka. Para dipinsahan ka. Sa oras ng sakuna, sa oras ng malagay ka sa panganib, pahama ko, may mga evil na mga gusto man destroy sa'yo. Kung ano mang klase ng evil yan, tao man, o mga hindi nakikita, kung ano man yan. Yung maging matapang talaga siya, brave, so brave and fearless to defend you, to protect you. Gusto niya din talaga, with this alone na card, na Two of Cups, gusto niya ma-unite kayong dalawa, na maging isa na kayo, magkaroon ng union, balance, reconciliation, ganyan, sa inyong dalawa, na maging partner ka na niya sa buhay, to defend you, to protect you. This person really cares for you. Madami ang nagkakagusto sa'yo. Madami din na obsessed sa'yo. Kahit sa lugar ninyo. Na nagiging greedy, nagiging sakim sila, nagiging selfish. Na they want to control you, to stop you. To be with this person, with the right person. For you. Sa ibang lugar, madami na nagkakagusto sa'yo. Hindi. Wala. Pero may mga nagkakagusto sa'yo sa mga ibang places. May mga nag-admire sa'yo. May mga humahanga. May mga humahanga sa'yo. May mga nag-admire. May mga humahanga sa'yo sa ibang places. May mga na-attract sa'yo. Ayan Diyan sa lugar nyo, parang may mga na-obsess, parang nabaliw sa'yo. Ganun, gusto nilang kontrolin ka, pigilan ka. Ano ba yung
kinabaliwan sa'yo ng mga nagkakagusto dyan o na-obsess sa'yo dyan sa lugar ninyo? Anong kinobsessa nila sa'yo? King of Air. Dahil sa magaling ka magsalita, you're intellectual, logical, intelligent, madali kang makaintindi, and madali kang maka-comprehend, maka-apprehend, mga ganun ba? Matalino ka, dahil sa talino mo. And ano pa, madali mong makomprehend yung mga information, guidance, messages, hidden knowledges, di ba? Hidden knowledges, and yung mga madali mo maintindihan at masolusyonan siguro mga problema kasi matalino ka. So, ano ba? Ano gustuhan sa'yo ng, ay kinaobsesan sa'yo? Anong meron ka na na-obsess sa'yo yung mga tao na na-obsess sa'yo dyan sa lugar nyo na yan? Counselor. Dahil sa magaling ka magsalita. Yan. More on salita. And with emotion ka pa magsalita kasi tubig, water, with heart. Siguro dahil empathetic ka. Ayan. Parang nakaka-inspire yung sinasabi mo. Parang ganun ba? Ano pa? Ano gustuhan nila sa'yo? Bakit na-obsess sa'yo itong mga na-obsess sa'yo ng mga tao? Dapat wag sila maging sakim. Wag sila maging greedy. Wag nilang i-try na kontrolin ka. Kasi masama yun. They becoming evil, no? Pagka ganyan. Lalo kung gagawa sila ng mga scheme, deceit, no? The youth. Kasi bata yung mukha mo for sure. Kasi the youth compare sa edad mo. The youth. And kasi kahit na mahirap yung mga pinagdaanan mo, kahit anong hirap na mga pinagdaanan mo, you're strong. You appear stronger. And mas naging capable, mas lalo kang naging matibay, malakas. And mas lalo naging bata yung mukha mo, for sure, kasi the youth. Mas lalo kang naging fresh looking. Sure. Ano pa? Ito na ang person mo na to, ano nagustuhan niya sa'yo? In love ba to sa'yo? Si emotion na yan? As in, in love na ba yan sa'yo? Si emotions na yan? Yung nag-embody ng emotion ba? Oo, in love na talaga yan sa'yo. To the point na gusto ka niyang dalhin, palayo. Sa malayo, o ilipat ka niya. Kasi may mga na-obsess sa'yo dyan. Baka yun ang rason niya. Alam niyo bang madami na-obsess sa'yo? Nito ni emotion na yan. Yung person nag-embody ng emotion na yan. Alam niya bang madaming nagkakagusto sa'yo o na-obsess sa'yo? Alam niya. Kaya gusto ko niya ilayo. O dalhin sa malayo, i-migrate ka na lang sa ibang lugar, sa ibang bansa. O, umapira, di sa ibang bansa, no? Ano bang nagustuhan sa'yo? Ay yung kina-inlovean sa'yo? Kung bakit na-inlove sa'yo ang person na to na nag-embody ng emotions? Kasi ano kay you're passionate. To hit your target, your goals in life. And hindi ka nag-hesitate na mag-send ng message. Or action-oriented ka. This is one. And
Maaaring pag may gusto kang i-message o sabihin, ay ginagawa mo talaga agad, no? Parang ganun. Fast message. Or pwede ding mahilig ka more on action kay. And mahilig ka mag-travel, pwede din ganun. With the Two of Swords here, kasi hindi mo nahayaan na ma-stuck ka o mapastuck ka. Kasi hindi clouded yung isipan mo. Alam mo kung ano yung gagawin mo. Ginagawa mo yung gusto mong gawin. Oh. Hindi ka nagpapa-control. Kung minsan ay napapastuck ka man ng mga hindi natin makita. For sure, kasi yun naman talaga ang kanilang isang scheme at tricks eh. Pastakin at pa-clouded din yung isip ng tao. Hindi ka natiling ganyan. Pwedeng tinitira mo pa sila ng arrows mo. Pwedeng through prayers na mga ganun para hindi ka nila magpastak. Ano pa? Nagustuhan sa'yo on yung kung anong meron ka. Baka sa mga sinasabi mo din na in love siya, no? Hindi clouded yung isipan mo pag may sinasabi ka. With the emotion here, o pag may message ka, o pag nag-message ka sa kanya, o pag nag-send ka ng message, hindi clouded yung isip mo. You know what you want. Wala nang patumpik-tumpik pa, charot, mga ganun. And emotion. Pero ano to guys, powerful, parang strong na person and balance. No? Pwede din grounded, may pentacle. Respetadong tao. Baka respetado yung sa lugar nila eh. Ano ba yung respetadong tao ba to sa lugar nila? Yung si emotion na yun. Oo, respetadong tao yan sa lugar nila. Dahil siguro sa ano niya, balance yung emotion niya. And may sense of right and wrong. Alam yung gano'n. Fair din siya. Fair na tong tao na to. Mayroong timbangan. Sabi ko rin kanina, di ba? Justified, fair. Mag-judge, pati yun. Parang nakikita ng mga tao sa kanila, kaya na-respeto siya. As powerful person, and strong person, fair, justified. Ano pa yung meron ka na in love to? Anong pagkatao mo o personality mo o meron sa'yo na in love sa'yo? Yung person na yun na nag-embody ng emotions. Attractive ka daw, nakaka-enchant yung beauty mo, looks mo, mataas yung self-esteem mo, confident ka, passionate ka, and marang sexy ka, no? Kasi parang may snake dito sa may simbolo ng sexy, no? Sexy, and fiery, strong yung personality, assertive, and charismatic. Ayan. So, ito na lamang guys for collective reading.